Yung mga sinungaling. Yes, pero for Kasi hindi pwedeng tama si Jesus Christ, tama rin kayo. Kasi nagko-contradict yung sinasabi ninyo eh. So ibig sabihin, sabi ng Bible, isa lang sa nilabag mo, considered ka na as liable or guilty sa kasalanan. So therefore guys, if we will die today, tomorrow, or the next day, we will be guilty, we will be considered as guilty people in the sight of God, at ang kabayaran nun ay kaparusahan sa impyerno. So guys, here's my conclusion. Sinungaling ka, magnanakaw ka, nilapastangan mo yung pangalan ng Diyos, adulterer ka sa puso, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi mo sinunod yung magulang mo, lahat ng commandments na violate natin. So sa paningin ng Diyos, ikaw ay masamang makasalanan. So ibig sabihin, hindi mo deserve na mapunta sa langit. So what's the solution? So ito yung mabuting balita para kayo ay maligtas. Kung merong isang perfect na tao na aako ng kasalanan ng mga makasalanan, isipin niyo, kung merong isang perfect na tao na siya yung aako ng kasalanan mo, na ikaw mismo yung gumawa sa kasalanan na yon. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Kinakailangan na merong isang perfect na walang bahid ng kasalanan, ang kailangan siya ang maparusahan instead na ikaw. Here's the spiritual part. Okay? Kung kayo ay nagkasala, kinakailangan merong magbayad nun. Okay? At sasabi ng Bible, may nagbayad sa kasalanan ng mga makasalanan. At ang pangalan niya po ay si Jesus Christ. Merong ginawa si Jesus Christ para tayo ay maligtas, no? Meron siyang binigay na way. At anong ginawa niya? Pero before ko sabihin yung ginawa niya, si Jesus Christ ay isang Diyos na nagkatawang tao. Although, iba to sa paniniwala ng Islam, no? Kasi sa Islam, propeta lang si Jesus Christ. Pero according to the Bible, at according sa history, merong historical facts na pinapakita na merong Jesus na namatay sa krus. Pero according sa Quran, sa belief ng Islam ko, I don't know if you are familiar or kung alam mo, pero according sa Quran, walang sinabi ang Quran or dinideny ng Quran na merong namatay na Jesus Christ sa krus. Although naniniwala ang Islam na pinanganak siya in a virgin birth, pero hindi sila naniniwala na merong namatay na Jesus sa krus. Pero kung babasahin mo yung even kahit na hindi Bible, kung gagamit ka ng history books, may mga historical books na nagsasabi na may namatay sa krus. Merong mga witnesses. And alam niyo po ba na yung bantay doon sa kung saan nilibing si Jesus Christ, kahit sila na hindi mga Kristiyano, alam nila na si Jesus Christ ay na-resurrect at namatay sa krus. Alam nila. Nakita nila, eyewitnesses sila. So ibig sabihin, hindi porket hindi na Kristiyano ay hindi na sila naniniwala na mayroong namatay sa krus. Pero yung only Islam ang mayroong ganung perspective. Kasi according to the Quran, walang namatay daw sa krus na Jesus Christ. Pero according to the Bible, may namatay na Jesus sa krus. At alam nyo ba, bago namatay si Jesus Christ sa krus, sinunod niya lahat ng kautusan. Yung Ten Commandments. Bakit ko nasabi na sinunod niya yung Ten Commandments? On behalf of the sinners. Ibig sabihin, siya yung fulfillment ng law. Na ikaw na hindi mo nasunod, siya ang gumawa para sa mga makasalanan. Kaya tinanggap ng Diyos Ama yung kamatayan niya sa krus para maging kabayaran sa kasalanan ng mga kasalanan. Kasi merong hope kay Jesus Christ. Merong pag-asa. Ikaw ay possible. Ikaw ay pwedeng maligtas kung ikaw ay na kay Kristo. Ngayon, ito yung utos niya sa mga makasalanan na kagaya natin. Tayo ay magsisi sa ating kasalanan at sumampalataya tayo kay Jesus. Paniwalaan na siya lamang talaga ang makakapagligtas sa atin. Wala na pong iba. Pagkakatiwalaan mo yung ginawa niya sa krus, na yun lang yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan at sa impyerno pagdating ng panahon, at tayo ay papatawarin ng Diyos sa lahat ng ating nagawang kasalanan at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. So guys, ang utos niya sa atin para maligtas at mapatawad ng Diyos, repent, talikuran mo yung kasalanan mo, magsisi ka, at lumapit ka kay Jesus, ibigay mo yung buong tiwala mo sa Kanya.
pagkakatiwalaan mo siya na, Lord, I believe kung ano yung ginawa mo sa cross. Yun lang yung tanging paraan o solution para ako ay maligtas sa aking kasalanan. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, anong promise niya? Kagaya na nabanggit mo kanina natin. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Yun yung promise ng Diyos sa ating na mga makasalanan, sa sino mang magsisisi at sasampalataya sa Panginoong Hesus.